ang bigas. Higit pa sa pagkain. Ito ang pintig ng bawat pamilyang Pilipino. Bawat butil ay may dalang kwento ng mga magsasakang bumabangon bago sumikat ang araw, ng mga palayang hinahaplos ng araw at ulan, at ng pawis na tumatagas sa init ng bukid. Tahimik itong saksi sa ligaya, pagsubok at ani. Ngayon, para sa aming commodity system analysis, itinatampok namin ang bigas, isang produktong bumubuhay sa milyong-milyong nagpapalakas sa ating agrikultural na ekonomiya at nagkukwento ng walang hanggang pagtitaga ng Pilipinas sa larangan ng pagsasaka. At ngayon po ay nandito tayo sa bayan ng San Miguel upang humingi ng ilang datos tungkol sa palay. Good morning po, sir. Ilang katanungan lang po regarding po sa rice commodity. Sa tingin po ninyo, magkakaroon ba ng kakulangan o sobra sa supply sa hinaharap? Bakit po? So, hinaharap natin Opo. sa supply. Siguro pagka hindi natigilan yung pag-expand ng mga convert kasi yung mga farm into establishment. Kasi yung mga farm natin, halimbawa yung farm natin marami kasi malo ngayon. Pero in the future, pagka nag-convert yung establishment, delete na yung natin, production. Kaya magkakaroon tayo ng shortage. Pero kung hindi naman, mas patuloy pang paglalawak yung agriculture natin, tataas pa naman. Ganun. Wait lang po, sir. Nakubayaan ko. Dito pa. Dito na lang po, sir. Ilang rice farmers po ang registered po dito sa San Miguel? Ang rice farmers natin, nasa 95% na nung enrollment natin, nasa ano tayo? 6,000 farmers na 6,000. registered. May, At patuloy pa rin siyang dadagdagan. okay. May post-harvest processing facility po ba ang ating Yes, meron. Meron tayong warehouse, meron tayong dryer, meron tayong circulating dryer. Through ano yan, Co-option Association. Sa ngayon po, ano po ang average farm gate price ng milled rice price po? Yung regular price natin, nasa 36 pesos. Tapos yung well-milled, 42. May mga programa po ba ang LGU para tulungan ng farmers sa pagbebenta po? Programa. Ah, Meron. Ang programa natin through NFA. Kumukuha sila ng certification sa amin para makapagbenta sila doon. Tapos meron din tayong ilang kadiwa store na lunch. Saan po yung specific po na store po na yun? Kadiwa natin sa Balaw. Sa Balaw. Meron tayo doon. Kasibud. Kamusta po ang presyo ng palay o ng bigas sa mga nakaraang Ayun. season po? Ganun tanong na. Nung October, nag-average lang siya. Nung mababa kasi siya nun, 8 to 10 pesos. Kasi, ewan ko bakit. Kaya 8 to 10, maraming farmers sabay-sabay nag-harvest. Kaya yung production, sabay-sabay, yung presyo na bababa. Tapos nitong November naman, nasa siya, 14 to 16 na. Sabihin, kukunti na lang nag-harvest, tumataas yung presyo. Tapos nitong December lang, 17 to 20 pesos. Okay. Sapat po ba ang supply ng bigas para sa lokal na pangangailangan po natin? Sa mga sapat pa naman. Kasi yung warehouse natin sa NFA, marami pa. May season po ba na nagkukulang o sumusobra po yung supply? Season, wala naman kasi pagka sustainable naman siya with either wet or dry season. Ano pong ahensya or organization ang nagbibigay ng suporta sa palay na production? Agency. Una dyan, yung DA natin, agriculture sa region. Tapos, Millrice. Sila na nagbibigay ng libreng binis sa atin. Ano po ang programang ibinibigay ng Municipal Agriculture Office para po sa mga rice farmers? Rice farmers. Marami. So,
program, di ba? Opo. Seed distribution. Sama na dun yung fertilizer through voucher na libre din. Yung may voucher po sa Insurance, libre din para sa farmers, crop insurance. crop insurance. Tapos meron tayong training sa mga cooperative association. Ano po yung mga training po na naibibigay po? Training sa atin, mga Farmers Field School na FFS. Tapos yun nga, yung so dito, RSBSA, which is free din. Para ma-enroll si farmers, para in the next cropping season, maka-claim niya yung libreng bili. Yun lang po. Yun na lang po. Thank you po. Sa tahimik na umaga ng San Agustin, San Miguel, Bulacan, makikilala natin si Tatay Marshall, isang magsasakang higit 20 taon nang nagtataguyod ng palayan. Sa bawat binhing itinatanim niya, bawat patabang inilalagay, nasasalamin ang kabuuan ng sistema ng produksyon ng palay. Mula sa pagkuha ng binhi at abon hanggang sa pag-aalaga ng tanim at pag-ani. At sa huli, ang pag-asang may magandang presyo sa bawat bentahan. Sa likod ng bawat butil ng bigas na dumarating sa ating hapag, naroon ang isang kwento ni Tatay Marshall. Payak, mahirap, ngunit puno ng pag-asa. May ilang katanungan lang po ako regarding po sa rice. At ano po ang pangunahing inputs o kailangan ninyo sa production po ng palay? Ano ba namang input yung mga Seeds, fertilizers, ano to? Kailangan naman kasi di ba nga una, step na papatubigan mo, ruben, kailangan ng seed, tapos kailangan ng fertilizer, tapos ngayon kailangan din ng insecticide. equipment. Oo. Magkano po ang karaniwang presyo ng bawat input ngayon? Halimbawa po sa seeds po, magkano po ang inaabot po? Parang ginagamit ko kasi hybrid. 18 kilos noon, kakahalaga siya ng 3 kilos kasi noon, 1,350. Bali yan, nasa 7,000 plus yan. Seeds pa lang po, Seed pa lang yan sa isang per hectare. per hectare po. Per hectare. How about po dun sa pesticides po? Pesticide kasi, di ba, ginagamit ko rin kasi yung tigwa 1,400. Okay, isipin mo yun, gano'n. Tapos, ano ba? Sa labor po, Sa labor kasi, di ba, pag kasi sa Araro kasi, sa Roto, ang labor nung kunyari per hectare, 3,000, tapos ngayon, sa Araro naman, 3,500, 4,000, ganyan, per hectare. sa tingin niyo po, ano ang magiging kalagayan ng input ng supply sa mga susunod pa na taon? Papataas ng papataas eh. Tapos papalit ng kita ng magsasaka. Baka sa sunod na taon, baka wala na magsaka. Eh kasi hindi man nabibili ng maganda eh. Nadulugi na yung mga magsasaka. Ang inputs po ba ninyo ay ginagamit po ay mula po sa lokal o imported? May local din kasi dito na from the Philippines pero may imported din. Pero kadalasan po ano po ginagamit? Eh kasi nagagamit mo rin yung imported, nagagamit mo rin kasi lalo na yung pataba. Kasi galing sa ibang bansa yun. Ano pong mga problema po ang madalas niyong kaharap sa pagbili o pagtanggap ng inputs para sa pagtatanim? Ano po ang mga problemang kadalasan niyo pong hinaharap pagdating sa pagbili po ng mga inputs o pagtanggap? Pagbili ko ng mga gamit naman yung input. No? Eh kasi minsan yung sa merkado nga, yung price nga kasi minsan pabago-bago. Financial. Eh siyempre, yung puhunan mo, hindi mo ma-estimate na masyado kung talagang laging kakasya o hindi. Kamusta po ang inyong production ngayon kumpara sa mga nakaraang taon? Tumaas po ba or bumaba or halos pa rin? Pagkatagulan, depende rin kasi yun. Kasi may mga kalamidad. Ganun kasi minsan. Pero pagka naman itong second crop, makakon naman, wag lang talaga may darating na yung kalamidad sa insekto, ganyan. Kasi minsan mayroong mga time na may peste na nauuso. Ganun. Ano po ang presyo ng benta ngayon? Mas mataas o mas mababa kumpara dati? Pinakabababa ngayon. Oo, ngayon. Mababa.
Anong sistema ng production ang ginagamit nyo? Organic, conventional, integrated, monocropping, multi-cropping, or rotational farming? One day mo siya. Parang rotation din po siya, no? Multi-cropping po, hindi lang po isang kalapring tinatanim. Ibig sabihin ko ilang... Multi-cropping ako. Oo. Kanina po is may nakita po kaming bibe. May nakita po kaming bibe kanina. So, pag ganun po is integrated, papasok po yung integrated. May mga hayop na po. Ibig sabihin, pag kunyari may hayop na kuhan, integrated ka nga. Kasi mas nakakawala na kasi nakarangan ko naman talaga kasi nakakasira kasi talaga Ay, yun. hindi po siya parang pinakawala dito. Hindi po sadya. Hindi So, sadya. Minsan ang ginagawa natin, nagpapawala tayong itik. Opo, para sa peste po. Nag-iitik, di ba? Minsan pinapapasok. Oo, minsan kasi di ba yung ganoon. Nagpapaganon po ba? Minsan kasi kahit di mo naman pag ganun talaga, minsan yung mag-iitik, pinapasok ka rin talaga. Ay, May bayad, magbabayad po ako sa inyo. yung iba, yung iba nagbabayad. Yung iba nagbabayad, pero pagkakilala mo na, bibigyan ka lang ng itik. so ang general po talaga na practice nyo is monocropping lang. Rice lang po talaga. Rice lang talaga. Kung ay nagtatanong Hindi. Dito kasi, may part kasi na natatatam na ng gulay. Kasi may ito, puro rice to. Sa Ligabuna ako, puro gulay naman. Magkaiwalay ng lugar eh. So, ano po ang paraan nyo na pagtanim ng palay? Travel po or transplanting? Transplanting. Ano po yung ginagamit nyo sa pagtatanim? Mano-mano lang. Sa paanong paraan po kayo natulungan ng mga makabagong teknolohiya or makinarya? Ayun siguro, katulad yung harvester, di ba makabago yan. Pagka yung may galamid doon tayo, mabilis kasi naaani. Kasi yung mano-manong gapas. Kasi matagal kasi, maabot siya ng 3 days. Tsaka labor din. Oo. Ano pang pagsubok po ang karaniwang kinaharap niyo sa pagtanim ng palay? Paano niyo po ito narampasan? Okay, kasi yung peste talaga. Oo, number 1. Tapos ngayon, di ba, inaalagaan mo na naman siya. May mga manufacturer na mga gamot na sasabihin, okay to, pero hindi naman effective. Makabenta lang po. Oo, makabenta lang talaga, makakukuha ka lang talaga na isipin strategy nila na siyempre. Ano po ang mga bagong paraan, halimbawa po makinarya or binhi or technique na sa tingin mo ay makakapagpataas pa ng ani mo sa palayan? Siguro, yun nga, yung hybrid kasi, talagang tumataas naman yung ani. Kaya lang talaga, malaking costing talaga. Capital talaga malaki. Sa system naman po tayo. Kanino nyo po ibinibenta ang produkto? Example po, direct consumers, traders, middlemen, buyers, markets, processing firms. May buyers kasi, gano'n. Di ba meron nga ng gobyerno na, di ba, NFA na sinasabi na mimili. Sa TV lang yun, pero sa actual talaga, hindi naman talaga sila, binibili lang nila galing din sa buyer. Kaya ang nakikinabang lang din ng NFA, buyer lang din, hindi naman talaga magsasaka. Ano ang karaniwang volume or quantity na ibebenta nyo kada harvest or production cycle? Kung gaano marami. Bali kunyari, umanay ko ng, sabihin natin na 1.5 yung saka ko, umanay ko minsan ng 180. Tapos ngayon doon, the rest na, nakuha lang ako doon mga 20 kaban, the rest lahat ng binibenta. May pagbabago po ba sa volume na nabebenta nyo ngayon kumpara dati at bakit? May nababago. Kasi nga sabi ko nga sa kanina, di ba? Iba yun sa tagulan pagka nakalusot ka marami. Pagka sa Tagaraw din, basta huwag kang mapepeste. Kaya nagkaka-ganon dahil nga sa panahon din, ganyan. Naging diferensya. Magkano nyo po na ibebenta ang palay nyo? Pwede nyo po bang ikumpara ang presyo noon ng produkto sa kasalukuyang presyo? Oo. Ang presyo ngayon, 6 pesos, 7 pesos, 8 pesos. Oo. Kaya lang, ang pataba naman, ang papakamahal, 1.6. Isipin mo, yung 6 pesos na yan, inabutan ko yan na malanag sa ako. Isipin mo, dati na ng pataba, 400 lang. Okay lang, pagka kasi naging 7 pesos lang mahigit ang paanay mo dati no, okay na. Kasi ang costing dati ng ginagamit mo na mura lang.
Eh, hindi ka compare nga ngayon. Napakamahal ngayon ng mga gamit. Ano pong mga problem ang inyong ikinakaharap sa pagbebenta ng inyong produkto? Yan. Panahon. Pag kasi pangit ang panahon, kunyari may bagyo, yan mo na mapagsamantala mga buyer. May bagyo, hindi mo maibibilad yan, ganun, etc. Tapos ano to, masabihin sa'yo, inbreed yan, ano to. Matigas kasi, kaya, ayaw sa market yan. Lahat na lang ng paraan para maipapagsak nila yung presyo. Babagsak nila, kasabihin nila. Kaya sana, tuwing aani ka sana, walang bagyo. Para hindi mataas-taas man lang. Kasi nadali pa nga tayo ng mga magsasaka. Nadali pa tayo nung sinasabi nilang NFA na sila bibili. Eh halos 5% lang kaya nilang bilhin. Paano sila bibili ng 95%? Ngayon, ginagawa ngayon ng mga buyer, binaparat nila yung mga magsasaka. Kaya mali yung sinasabi nila ng gobyerno, bibili ka namin basa. Sa TV lang nila sinasabi, balak nga ng ibang magsasaka. Dalhin sa Malacanang yung ani. Kasi di ba, sinabi nila, bibili nila, tapos hindi naman pala. Puro ka sa TV lang nila sinasabi ng kuwan. Kaya maraming mga magsasaka, masama, loob kasi talaga. Hindi sinasabi nilang gano'n, suporta. Let's say, sinasabi ng suporta sa magsasaka. Hindi kahit kailan, hindi na natutupad na, siyempre, yung on time. Katulad nito, tamo, magpapamigay silang binhi, nakatanim na kami. Saan namin gagamitin yung binhi nila? Tapos bibigay sila ng binhi, hindi naman tumutubo. Kaya parang sabihin na natin na totoo na matipigal na parang ginagawa na lang din nilang palabigasan na may magawa lang sila kahit late na ng gobyerno. Ano po kaya ang inyong maimumungkahi upang patuloy na gumanda ang presyo ng palay at maiwasan ang pagkalugi ng mga farmers? At pag siguro kunyari mayroon na muno sa atin sa Pilipinas na magaling, tataas na siguro. Yung talagang yung sa siguro, yung talagang straight siya. Yung talagang yung tututukan niya bawat agriculture, lahat ng department. Kasi ngayon sabihin lang nila, puro salita, wala naman talagang kasi puro late ang ginagawa nila. Isipin mo di ba? Yung pataba, paano mo pa nasabog yung pataba? Aani ka na. So sabi nga, puro salita lang. Kaya nga, pagka magaling kang tao, politiko ka. Pero pag hindi ka politiko, hindi ka magaling. Last question po, ano ang mga gastusin sa pagmamarket ng produkto at magkano ang karaniwang tubo or margin na natitira para sa inyo? Kasi depende nga siya sa presyo ng palit. Minsan dugi pa. Minsan naman, pag maganda talaga, ay kunyari naman ng 70,000. Pabalik ka, mabibenta mo ng kunyari ng 120,000. Hindi naman dumadoble. Kaya lang halos mga 80%. So, dapat naman po tayo sa support subsystem tayo. So, una po tanong, sa tingin nyo, magkakaroon ba ng kakulangan o sobra sa supply sa hinaharap? Bakit po? Anong mga institution ang tutulong sa inyo? Government agencies like DA, API, DNR, LGU, cooperatives, NGOs, or private sector? Siguro magkakaroon nga ng buwan. Kasi nga, di ba yun? Sa DA, suporta nga yan. Suporta ng gobyerno, di ba? Sa DA. Always late. Always late yan talaga. Kung kailan darating yung binhi, kung kailan darating yung pataba. Maganda sana kung on time na magagamit mo, laking tulong sa mga magsasaka. Kasi pagka yung kumuha ko, mag-excite ka sa'yo, makakakuha ka sa kanila ng kunyari, 15 kilos na hybrid, tapos makakakuha ka ng 2 pataba. Tapos yung pataba nga lang nila, yung presyo, mahal din. Pag binirma mo yung voucher mo, 2,000 makikita ang isa. Pero pag binili mo talaga yun, 1,400 lang. Ganun nga, hindi mo nga alam kung kung sa local government ba nagkakaproblema at tumataas na gano'n o sa national, kung sino talaga sa kanila. Mahirap magturuan yun, pares di aamin. Next po, may natanggap na po ba kayong programa o proyekto na nakapokus sa inyong community? Proyekto galing sa government pa. Kasi kasama ako sa kooperatiba. Yun naman pupunta, nagbibigay sila, may mga
ngayon ng gobyerno na nagbibigay ng kunyari ng makinarya, ganun, tapos napapaseminar para lalong pag-educate yung pagsasaka mo, mga bago, tinuturo nila kung paano. Ganun. Sa tingin niyo po, epektibo po ba ang mga programang ito? Paano nakatulong sa production o kita? Epektibo naman kasi, di ba, may para mabilis na di ba, katulad ng programa na sa pag-ani, sa pag-spray, sa pagtatanim. Meron, kaya lang kulang yung mga makinarya na katulad sa pagtatanim. Ganyan, kasi kunyari sabi mo sa co-op kayo, bibigyan na ng isang pantanim. Kung ang member naman ay isipin mo higit 100, siyempre, siyempre magtanim kayo, halos sabay-sabay. Hindi naman lahat yun talaga matatamnan ng makinarya. Kulang pa rin. Next question po, ano pa pong suporta ang nais niyo matanggap mula sa atin? Suporta lang siguro makakuha sa kanila. Yung one lang nila, on time lang nila, yung ginagawa nila. Tapos ngayon talagang yung presyo. Yun talaga, dapat meron sila. Kasi ganito pagka sa agriculture talaga, ang hirap. Pag kunya nagbababoy ka, tapos matas palay, tingnan mo, ang nagpe-presyo yung bumibili. Hindi yung nagtitinda. Tingnan mo, yun ang naging naging kalakaran dito sa Pilipinas. Sapat ganun. Kasi akin to, dapat ako may price nito. Di ba? Hindi. Bumibili yan, nagpe-presyo. Biling ko yan, ganun lang yan. Dapat yun, meron sila dapat kunyari, di ba? Nasabi nga nila, di ba? Kaya nilang control yung price. Dapat meron silang, pagka sinabi nilang gano'n, nabibili nila ng gano'n ng basaya, na gano'ng presyo. Yun totoo. Yung bibili nila, kaya na namin, bibili. Puro sa TV lang. Kaya gusto mo magbenta sa TV, kaya lang hindi ko alam kung paano. May marketing. Kung paano ko yung mamakikit sa TV yun, yung sinasabi nila yun. Mga gano'n. Kasi pag dinala mo nga sa kanila, matutulog ka doon sa may karsada. Hihintayin mo kung kailan nila magugustuhan. Next po, nakadalo na po ba kayo sa mga pagsasaray o programa tungkol sa mga makabagong teknolohiya? Yun nga, yun kasi minsan sa seminar, may mga pinakikita nila kung paano yung tinetest nila yung lupa, kung ano kailangan mong pataba, ganyan. Tapos kung paano mabilis na patubuhin yung binhi, ganyan, kung ano kailangan, kung anong oras mo dapat isabog yung pataba, ganyan, yung mga seminar natin. When it comes sa technology, Sa technology na natin, yun nga yung sa Araro. Yun, kasi nga, di ba, kaya lang nga, di ba, pinakikita na lang kasi din kung paano gamitin, tapos paano preparation. Yun naman kaya lang, kulang nga sa makinarya. Kasi nga, di ba, yung pagtatanim, sana, kasi ngayon, mag-unti na rin ang manananim ngayon. Tapos ngayon, magkakaroon ngayon yung iba yung co-op. Isipin mo, pili lang din na matatamnan doon basta sabay-sabay. Pero kung maraming makinarya, maraming tatanim. Matatamnan. last po, sa inyo pong palagay, anong uri ng suporta ang pinakailangan ng mga magsasaka? Suporta. Di ba? Talaga sumusuporta naman talaga yun, di ba? Kapag sa gobyerno, hindi nga lang kasi tayo. Kailangan din talaga ng financial. Kasi nga, kasi mga magsasaka ng pa talaga yan. Tapos ngayon, bagsak presyo naman pag umano. Kaya nga kunyari ngayon, katulad mo, nag-aaral ka. Kunyari ako magsasaka, magulang mo. Siguro ngayon, kung 1 hectare lang yung lupa ko, hindi kita kayang pag-aaralan ng tatlong kolehiyo. Buti na lang nga mo, di ba, may government na school na hindi na nagbabayad ng tuition. Nung araw, kasi di ba, may tuition kasi mga kolehiyo, kaya dati noon, hindi nakapag-aaral. Kasi pag magsasaka ka lang, hindi mo talaga, 1 hectare lang sa ako, hindi ka kayang pag-aaralin sa kolehiyo. Kaya ako naman nagsasaka ako, nagdadrive pa ako. Nagbababoy pa ako. Kasi nga, may mga nag-aaral ako. Pag ito lang inasahan ko, siguro yung kuryente ko siguro magkakasusunod. Hindi na mapipwede sa Mirago na hindi mo mababayaran yun. Kaya kailangan talaga yung suporta ng gobyerno on time. Tapos talaga makuha nila yung presyo ng palay. Tapos ngayon, mga materials na ginagamit. Dapat makakuha talaga nila. Nasa yun on time talaga. Kung ano ibibigay nila. Hindi po tayo po sa mga mensahe niyo po at sa
sa oras po ninyong nilaan po para sa amin. Okay. At pag-aaral kayo mabuti. Makatapos ha, makatapos. Okay. Sa kabuuan, ang industriya ng bigas ay mahalagang haligi ng ekonomiyang Pilipino. Hindi lamang ito pagkain, kundi kabuhayan para sa ating mga magsasaka. Sa kabila ng hamon, patuloy pa rin nagsusumikap ang ating mga magsasaka upang may maisain tayo sa araw-araw. Naway mas lalo nating pahalagahan ang bawat butil ng bigas at ang mga taong nasa likod nito. Dahil sa palay,